Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Kumusta ang lahat? Diyan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang sulok ng mundo kung saan merong mga Pilipino na mahilig sa treasure hunting. Sana ay nasa mabuting kalagayan. Well, ang ating episode ngayon ay ang tatlong general ng Japanese Imperial Army na inatasan na magbaon ng tuni-tunilada. Maraming general ang nagbaon nito. Meron ding nagbaon ng kukunti lang at hindi lang general, kahit mga koronel ay nagbabaon. Pero itong tatlo na ating talakayin ngayon, ito yung mga merong ibinaon talaga na marami ayon sa source ng ating treasure hunting book. Una dito na general ay hindi gaanong kilala, pero ito daw yung pinakamabagsik, pinakaunang general na pinadala sa Pilipinas, si Masaharu Huma. Mabagsik dahil siya yung nagpa-death march. Kung narinig niyo yung Bataan Death March, kung saan merong 80,000 yata ka POWs, halo-halo na yun, Amerikano, British at Pilipino. Kasama nga pala diyan si Ferdinand Marcos sa death march. At ang kwento diyan kung bakit nakaligtas sa death march si Marcos ay dahil sa parang may agimat daw ito na palos at kunting kurap lang ng mata ng Hapon ay gumulong daw ito papunta sa baybayin ng nakadaan sila ng merong baybayin. Gumulong at doon siya nagtago sa isang bangka. Sa ilalim ng bangka siya nagtago at hindi siya nakita ng mga nagbabantay na Hapon. Kaya kung hindi nakatakas si Marcos noon, si McCoy, ay wala asanang Yamashita Treasure ngayon kasi ang nagpangalan ng Yamashita Treasures ay si McCoy, wala nang iba. At hindi sana ma-recover, di ba, ni McCoy ang ang iba't ibang sites ng ano na to, ng Yamashita Treasures ng mga ibinaon kung hindi siya nakaiskapo sa death march ng Bataan. Kaya talagang ano no, maswerte talaga si McCoy dahil sa ah, hindi siya nakita nang gumulong siya, di ba? Kaya nga sabi ng iba ay may agimat yata kasi hindi nakita eh. Merong tagulilong at siya nga pala itong Masaharu Huma na general ay ito yung pinaka kalaban ni Douglas MacArthur sa unang bugso ng digmaan. Ay natalo si Douglas MacArthur dahil kay Masaharu Huma. Dahil kay Huma. Kaya lumaya si MacArthur sa Pilipinas. Sabi ni MacArthur ay shall return. Pero ang tagal-tagal lang makabalik eh. Nasa 3 taon yata na nasa Amerika. Si Douglas MacArthur nagtitipon pa ng kanyang lakas at ang pagbalik nito ay talagang Redemption Day or Liberation na. Dala-dala ni MacArthur ang napakaraming battleships, eroplano at mga sundalo. Kaya nagapi, nadaig ang Hapon. At sa pagbalik ni MacArthur, ang general noon ay si Yamashita na. Si itong ano bang pangalan ni Yamashita na ang first name nito? Kaya sa pagbalik ni MacArthur ay yung kanyang revenge ay hindi na nangyari. Kasi ang nakalaban niya, ibang general naman, ito yung tinatawag na The Tiger of Malaya. Walang iba kundi si Yamashita, General Yamashita. Okay, kaya ito, hindi na natin patagalin. General Huma Treasure Symbols. Ito. So, ibig sabihin, ay meron talagang ibinaon si Huma na Imperial Treasure Site din. So, ito, meron siyang treasure code. Oh. Siya pala yung may hawak ng 14th Army, Imperial Japanese 14th Army Treasure Symbol. The 14th Army ang hawak niya or 14th Regiment. So ito atin tingnan tong mga codes niya. Ayan o.
So nagbaon din siya ng jewelries. At hanapin natin kung merong gold bars. Merong gold bars to. Meron ding cash, salapi, mga bolt, cash vault na ibinaon, mga coins na silver, merong gold bars ito, sigurado ako. Kasi Emperor Treasures eh. Okay, so meron din dito mga mga direction symbols. Napaka-importante nitong mga direction eh. Kasi kung ito pala yung gate or door pala ito. Itong binilugan ko. Ito yung nakita ko sa bundok eh. Sabi ko, window yata ito, window. Yun pala ay gate or door. So doorway, entrance yun. Galing ah. So ito kapag kumpleto ka ng mga compilation ng mga treasure symbols ng iba't ibang general. Merong tatlong general dito eh, si Tanaka, Yamashita at Huma. So ito ang ikinamatay ni Huma. Huma was killed because he knew about the imperial treasure sites in Corregidor. Sa Corregidor pala. Marami dyan eh na ibinaon sa Corregidor. Dahil nga diyan mismo sa Corregidor, naagaw ng mga Hapon ang ating mga ginto. The Philippines gold bars galing sa ating mga minahan at bangko, diyan kasi tinago ng Amerikano sa Corregidor. Ngayon, naagaw ng mga Hapon dahil natalo ang Amerikano at ibinaon din muli nila General Huma. Kaya automatic na na ang daming ginto kasi itong mga Amerikano naman diyan pa dinala sa Corregidor, which is matatalo naman sila diyan. Pero merong chismis na isang submarino daw ang naipuslit ng Amerikano at hindi nakita ng mga Hapon. Isang submarino na halos puno ng gold bars. Kaya baka nadala naman sa Fort Knox, no? Baka dinala sa Amerika at pandagdag sa Fort Knox. So ito, ito yung pagkamatay ni Huma was killed because he too knew about the imperial treasure sites in Corregidor. Ayan, so according to Robert Cortez, ito na yung treasure hunter ni Marcos. Corregidor had a number of Golden Lily treasure vault. Naku, dami pala dyan. Suswerte ng mga taga Corregidor. Baka nandyan lang sa mga baybayin. Baka meron pa dyan. Kasi marami talaga yung meron akong vlog niyan. Nakalimutan ko kung saan ko nailagay na channel. Yung Philippine gold bars at Philippine coins na silver and copper at mga titulo ng mga lupa ay din tinago sa Corregidor ng mga Amerikano. Kaya instant na nagka-gold ang mga Hapon diyan eh. So ito, niligpit daw si Masaharu Huma. Ang kanilang tinuturo si ang nagpaligpit, si MacArthur. Dahil galit nga si MacArthur sa kanya. So according to Robert Cortez, Corregidor had a number of Golden Lily treasure vault. President Marcos failed to find and recover a massive 555 site hidden in Malinta Tunnel situated on the island. So yung Malinta Tunnel, yun yung tunnel na nasa ilalim ng dagat. Tinago daw yung 555 treasure map. Meron ako niyan na mapa, 555. So, hindi natagpuan ni McCoy, sabi ni Robert Cortez, baka nakuha na ng mga Amerikano, di ba?
Kasi sa Liberation 1944 ay nakuha na rin ng pabalik ng Amerikano ang Malinta Tunnel, ang korehidor. So pwedeng mga Amerikano ang naghukay niyan. Imposible naman na hindi yan matagpuan sa panahon ni Marcos. Kumpleto ng kagamitan si Marcos noon eh. Kumpleto. Nandun pa yung psychic na si Olaf Johnson at mayroon pang mga metal detector na maganda. Okay, kaya niligpit si Huma. Hindi sure kung si MacArthur o mismo ang Golden Lily ang nagpaligpit sa kanya dahil sa alam niya ang ginto kung saan nakabaon. Pero palagay ko, itong 555 site, ang Imperial Treasure Site. Alam ni Huma kung saan to kaya para hindi mahukay, ay ito na yung dahilan na binaril si Huma. Hindi namatay si Huma sa gira pinanhik siya sa bahay niya at binaril. Okay, so punta na tayo sa pangalawang general, si Shichuichi Tanaka. Shichuichi or General Tanaka. Sa mga treasure map, ang makita nyo ay Tanaka lamang. Tanaka Detachment. Yun yung mga nakamarka. Pero ang kanyang pangalan, Shichuichi Tanaka. Mabait daw to na general Walang ginawa to na mga pagpatay. Kaya nga hindi natin naririnig Yung Tanaka lang, nakita natin sa mga mapa, mayroong mapa na Tanaka Detachment Map na mayroon ding mga ibinaon na Emperor Treasures. Okay. So ito si Shichuichi Tanaka. Marami daw na mapa na hawak to Tinagurian tong the map keeper ng Emperor. Dahil siya yung nagtipon or naggather ng mga mapa galing kay Huma at iba pang mapa na nalikom niya. So marami siyang tinagong mapa. So nagiging Japanese Military Governor of the Philippines pala itong si Tanaka. Nagkaroon ng ranggo kasi mabait Hanggang 1 taon lang pala siya sa pagiging gobernador. Ito, 1942, 1943. So ito yung kanyang mga details. Mayroong ding award to Order of the Rising Sun. Yan yung kulay pula na flag nila. So marami siyang medalya Ibig sabihin decorated. So ito naman meron tayong idagdag isang colonel, isang coronel. Ito, meron din palang ibinaon to Si Colonel Tanaka Turo. Ayan, so Colonel Tanaka Turo. Imperial Japanese 14th Army Treasure Symbols sa Tanaka Detachment. So under to ni Shichuichi Tanaka. Tanaka Turo. Kunting pagkakaiba lang. Colonel si Shichuichi General. So location ng mga ibinaon ni Colonel Turo ay sa Apari, sa Northern Luzon, Tugigaraw, Santa Cruz, Bangarluna, Bacnotan, San Fernando, Rosales, Sison, Tarlac, and Sierra Madre in Luzon. Ayan, kasi under siya ni Shichuichi Tanaka, si Colonel Turo. So ibig sabihin, marami-rami ang ibinaon nila. Ito ang daming lugar Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lugar. So kung sa kada lugar mayroong isang treasure site, si Tanaka at si Turo, ibig sabihin marami silang ibinaon. So ito yung kanilang mga treasure symbols.
So meron nga silang million deposit, malaki. Meron din silang gold volumes. Ito, meron din silang coins in a barrel. Coins in barrel, halo-halo yan, mga copper at silver. Pero sigurado walang ginto. Wala kasing ginto na ginawa ang Pilipinas. Wala tayong gold coin. Merong mga copper at silver. So ito yung mga sign ng treasure code ng Tanaka Detachment under Shitsuichi and Tanaka Turo. So ito, pag-screenshot na lang yan. So karamihan ito nasa Northern Luzon. At kung meron mga kapareho dito sa Mindanao, iba ang kahulugan yan, mga katiyets. Ang kahulugan ng mga sign sa Northern Luzon, basta't ibang general ang may-ari, ang kanyang sign ay hindi katulad ng meaning ng ibang general. Sa ibang general, halimbawa, meron silang letter C, ibang meaning doon sa isa. At yung alam natin na letter C, na treasure under or inside the rock, ay iba rin yun na meaning kung punta tayo sa ibang rehiyon. Okay, kaya hindi tayo sure kung sinong general ang nagbaon ng mga treasure dito sa Mindanao. So kakaibang meaning ng mga simbol ng Mindanao at Luzon. Yun ang diferensya eh. Hindi kasi magkatulad, kaya iba-iba ang kahulugan. Okay, so ito yung ating pangtatlong general. Of course, sikat na sikat, di ba? Si General Tomoyoki pala. Kalimutan ko kanina, meron na yata kong Alzheimer eh. Ito yung idol natin eh, tapos kalimutan natin ng pangalan. Tomoyoki Yamashita. Ito dito payat na siya pero malaki ang tiyan eh. Nang maasahin ito sa Pilipinas, mataba-taba pa to eh, 1943 yata ito pinadala dito. Medyo mataba pa yun siya. At dito nang sumurinder, pumayat kasi kulang daw ng pagkain sila noon eh. Kasi takbo ng takbo at naubusan na sila ng pangkain kaya nanghingi na lang sila sa mga tao sa nakatira sa bundok, nanghingi rin sila. At iba dyan ay namatay daw sa gutom eh. Yung last retreat nila sa Kiangan, sa Kiangan Mountain. Kaya dyan sa mga taga Kiangan, meron pa daw natira dyan na 3 small deposit si Yamashita sa Kiangan. Kaya nga naghukay dyan ng yung mga Amerikano na vlog ko rin yun. Naghukay dyan sa Kiangan, mga year 2000. Sa tuktok ng bundok. Pero yung nasa mapa ng father ko ay nasa baba ng Kiangan sa may river. Kiangan River na malapit sa tulay. Nakalinya yung 3 ibinaon ni Yamashita bago siya sumurrender. Ito yung picture na bagong dating siya sa Pilipinas. Ayan, mataba pa siya. Pero nang sumurrender ay payat na payat na. So ito yung mga treasure symbol ni Yamashita. Ang kanyang pinagbaunan na mga lugar ay Fort McKinley sa Manila, nagbaon din siya, Bulacan, Camp Janhay, Baguio, Bamban, Bagabag, Kiangan, Kiangan meron. So yan yung mga lugar. Kahit yan sa siyudad ng Manila, meron diyang treasure. Yung yung treasure sa flagpole, sa yun eh. Isa sa kampo diyan sa Manila. Nakuha daw ni Makoy, ni Marcos. Yung treasure under the flagpole. Marami-rami din daw yun. Medium deposit.
Okay, so ito yung mga treasure symbol ni Yamashita. Oh. Gumamit siya ng espada. Gumamit din siya ng Takeda treasure sign. No? So merong mga booby traps ang treasure ni Yamashita. Ito. Yung walang booby traps eh. Kinahuma. Saka kay Tanaka. Kaya Yamashita meron itong pula. Oh. Ito yung mga booby traps. Okay, so yun lang ang ating naipresenta ngayong araw na ito, mga ka-TH. Sana na-download nyo para meron kayong reference. Pwede rin, pag may time, ay balikan nyo pag panood ang ating video dito sa ating channel. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat. At sa mga bago pa lamang sa channel, ay huwag nyo kalimutan i-subscribe ito para bawat upload ko ay mag-pop up sa inyong mga cellphones. Okay? So ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli.